Mag-divide naman tayo ng polynomials gamit ang synthetic division. Paano ba gamitin ang synthetic division? Ito pwede lang gamitin kapag yung divisor natin ay nasa form na x minus c. Ibig sabihin, x minus a number o kaya x plus a number, kagaya nito. Okay? Next, i-check mo kung yung polynomial mo ay nasa standard form, from highest to lowest power. Yan, makikita natin, nasa standard form yung ating polynomial. Next, isulat mo na yung mga numerical coefficients. Kapag may nawawalang power of x, mag-insert ka ng 0. Kaya meron tayo ditong 3. Okay, para sa x cube, meron tayong 3. Para sa x squared, meron tayong 5. Ngayon, wala tayong x, kaya 0. And then, 4 ang constant. Then, magagawa tayo ng parang half box sa left. Isusulat natin dyan yung value ng c. Ang value ng c natin ay negative 2. Kasi pag sinabi nating x plus 2, ito ay x minus negative 2. Kaya ang value ng c ay negative 2. Yan. Ngayon, magko-compute na tayo. So, ito na yon. First, i-bring down natin ang 3. Yan, copy. Then, mag-multiply tayo 3 times negative 2. Isusulat natin yung sagot sa second column. Ang sagot ay negative 6. Then, plus 5 plus negative 6, negative 1. Negative 1 times negative 2 equals positive 2. Susulat mo sa next column. Then, 0 plus 2 equals 2. Then, multiply ka ulit. 2 times negative 2 equals negative 4. 4 plus negative 4 equals 0. Yung 0 na yan, yung last number, lagi yung remainder. Yung degree ng ating polynomial ay 3. Kaya ang magiging degree ng sagot natin ay 3 minus 1 or 2. 2 ang degree ng sagot natin. Kaya ibig sabihin ito ay 3x squared minus 1x or minus x plus 2. Again, our quotient is 3x squared minus x plus 2. At ang remainder natin ay 0.